Mga binibini at binuo. Ngayong araw, narito ang pinakamahusay na salamangkero ng Great Xia, si Zhejiang Baichuan. Si Zhejiang Baichuan ay ngayong araw, muli niyang ipapakita ang kanyang natatanging palabas, ang pagtakas sa pana. Ang mga kamay ni Zhejiang Baichuan ay mahigpit na nakagapos ng mga kadena. Mayroon lamang siyang 10 segundo para makatakas. Kapag nag-expire na ang oras, paputok na ang pana, 10 segundo para makatakas sa kamatayan. Tayo ay tingnan kung ano ang mangyayari. Sagipin siya. May tumulong. Tatay! Tigilan mo yan. Tigilan mo yan ngayon. Hindi gumagana ang remote. Hindi ko ito mapatigil. Sagipin siya. Bilisan. Magsimula na tayo. Ang iyong kakayahan ngayon ay higit na mataas kaysa sa akin. Handa ka ng mag-isa. Alam kong sa nakalipas na 10 taon, paghihiganti lang ang nasa isip mo. Ngunit bilang iyong guro, kailangan kong sabihin, huwag mong hayaang ang puot, ang Som Iris sa iyong buhay. Naiintindihan ko, guro. Ngunit sa pagkakataong ito, hustisya lang para sa aking ama ang hinahanap ko. Alam kong hindi ka makikinig. Sige na. Kahit pagkatapos ng 10 taon, hindi pa rin ako makapaniwala na aksidente lang ang pagkamatay ng aking ama. Bawat araw sa loob ng 10 taon, may boses na nagsasabi sa akin, ang pagkamatay ng aking ama at ang lalaking may maskara ay may kinalaman. Hindi pa nagtatagal. Nakatanggap ako ng balita. 6 na buwan ang nakalipas. Handa na. Simula. Balahurin ang baraha sa loob ng 5 segundo at maglabas ng 4 na purong kulay na dragon. Imposible talaga yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Ito ang dating punong salamangkero ng Daxia, si Ginoong Zhejiang Baichuan, ang nagdisenyo ng hamong salamangka na ito. Sinusubok nito, hindi lang ang bilis, kundi pati ang teknik at kasanayan. Maraming salamangkero ang nagsasanay sa loob ng 10 taon at hindi pa rin nila magawa. Nagawa mo sa loob ng 15 segundo at maganda na. Yon. Hoy, Peng. Naalala ko, nagawa mo na yan dati, di ba? Ipakita mo naman sa amin. Kailan ko ba nagawa ang hamon dati? Kaya kong maglabas ng 4 na purong kulay na dragon, pero hindi ko kayang gawin sa loob ng 5 segundo. Pong, ikaw ang punong salamangkero ng aming Tianzai Club. Ipakita mo lang kahit konti. CJ, baka mabuti pa nga, nahayaan kayong mas lalong tumingin. Ang galing, Peng! Nagawa niya sa loob ng 8 segundo, 4 na purong kulay na dragon, 3 segundo na lang ang kulang. Kaya pala matatag na hawak ni Pong ang posisyon bilang punong salamangkero ng aming Tianzai. Ang galaw na yun pa lang, aabutin ako ng taon para matutunan. Ako, matagal lang akong nagsanay. Magagawa niyo rin, yan balang araw. Pero ngayon, mas mabilis talaga ako kaysa dati. Ako na ang manlilibre ng inumin sa inyo, libre ko.
Kung nagdiriwang tayo, paano natin hahayaang si Peng ang manlibre? Siyempre dapat, kami ang manlibre kay Peng. Tara, dito tayo. Jiang. Gusto mo nang inumin? Ano ang gusto mo? Peng, bakit mo pa pinapansin yan? Isang hamak na utusan lang yan. Ang water cooler lang ang bagay sa kanya. Tara na. Jiang. Nandito na ang mga props. Igalaw mo na. Sige, Bei. Itong si Jiang. Sinadya niyang maglatag ng 4 na purong kulay na dragon. Ano ba ang punto? 1.2 segundo. Ang record ng dating punong salamangkero ng Daxia, si Ginoong Jiang Baichuan, ay 2.1 segundo. Paano nangyari yun? Bei. Dito ko na po inilagay ang mga gamit. Kung wala na pong iba, uuna na po ako. Huwag kang magmadali. Maupo ka. May itatanong ako sa iyo. Sige po, Bei. 3 buwan ka na, sa Tianzai, tama ba? Si Yuan Peng, ay tiyak na marami nang itinuro sa iyo. 5 segundo. Gamit ang barhang ito, bumunot ng 4 na purong kulay na dragon. Patanjin nga. Bei. Ako po ay isang apprentice na 3 buwan pa lang dito. Kaya ko pong tumulong sa mga gawaing bahay, pero ang pagbunot ng 4 na dragon sa loob ng 5 segundo. Kahit si Peng, na 20 taon nang nagmamagic, ay hindi kayang gawin yon. Huwag niyo po sana akong pahirapan. Ayos lang. Subukan mo lang ng husto. Kahit ikaw ay mabaygo, malalaman ko man lang ang iyong antas. Paumanhin, hindi pa gaanong sanay. Kahit ang simpleng pagbunot, ay nagkamali ako. Kulang pa ang aking kakayahan. Paumanhin po. Ayos lang. 3 buwan ka pa lang dito. Ang pagpapaperform sa iyo ng Magic Challenge na ganito, ay hindi patas. Nakita ko na ang iyong file. Galing ka sa Gangcheng, tama ba? Ano ang nagtulak sa iyo na maglakbay ng ganito kalayo, patungong Haicheng para mag-aral ng magic? Naisip ko lang po, na mas advanced ang magic sa Haicheng. Kaya naparito ako para mag-aral. Ang magic sa Gangcheng, ay hindi mas masahol kaysa sa Haicheng. Kung gusto mong matuto ng magic, hindi mo na kailangang pumunta sa Haicheng. At kung para sa pera, bilang isang apprentice, 3,000 isang buwan lang ang kita mo. Kahit magtrabaho ka bilang server sa ibang lugar, ay mas malaki ang sahod mo. Kaya, huwag mo akong lolokohin sa ganyang klaseng usapan. Ano ang tunay mong layunin sa pagpunta sa aking Tianzai? Alam kong hindi ko kayo maitatago, Inabay. Wala po akong ibang layunin. Narito po ako para maghanap ng isang tao. Maghanap ng tao? Ang taong hinahanap ko ay may tatoo sa kaliwang braso. Napunta ako sa Tianzi dahil may balita ako na ang taong may tatoo sa kaliwang braso ay nakita sa Tianzi noong nakaraang kalahating taon. Hindi ko alam kung kayo, Inabay, ay may naaalala. Kalahating taon na ang nakalipas. Nakita sa aking Tianzai.
Marami akong nakakasalubong na tao araw-araw. Talagang hindi ko maalala. MS, bye. May nangyari. Bye Gia. May nangyari. At nagpapanik ako. Anong nangyari? Linawin mo. Ang Tianshu Magic Club ay nag-post ng anunsyo na hinahamon tayo sa isang duelo ng Salamanca. Lahat ng mga Magic Club at mga enthusiasts sa Haicheng ay sinusubaybayan ito. Mahigit 1 milyon na ang likes. Ano? Sabihan mo ang lahat. Magkita-kita tayo sa loob ng 10 minuto. Gets. Nag-post ang Tianshu. Hinahamon tayo sa isang duelo ng Salamanca. Malamang alam nyo na ngayon. Ano na naman ba ang pumasok sa isip ng Tianshu? Noong huli tayong nagkaroon ng duelo, matapos silang matalo, muntik na silang magsara. Kung hindi dahil sa awa ni Uncle Bai, na pinalampas sila, matagal na sana silang nag-disband at umalis sa Haicheng. At ngayon, bumalik sila. Sa pagkakaalam ko, ang Tianshu ay kumuha kamakailan ng bagong punong salamangkero. At nitong mga nakaraang araw, hinahamon nila ang lahat ng malalaking Magic Club at hindi pa natalo. Sa pagkakataong ito, handa sila. Hindi pa natalo? Well, ayon sa mga tuntunin ng mundo ng Salamanca, ang duelo ng Salamanca ay isang pustahang buhay o kamatayan. Kung matalo ang isang club, kailangan itong mag-disband agad. At lahat ng mga Salamangkero nito ay dapat umalis sa mundo ng Salamanca at hindi na muling hahawak ng Salamanca. Kaya kung tayo ang target ng Tianshu, hindi ba tapos na tayo? Ano nung pinagsasabi mo? Ikaw baka matapos, pero ang Chansey hindi kailanman. Hindi matatalo ang Chansey. Noong huli, hindi nanalo ang Tianshu. At ganun din ngayon. Tama, Penje. Beijay. Hindi ganoon kaina ang Tianshu gaya ng iniisip mo. Ang tanging dahilan kung bakit tayo nanalo noong huli, ay dahil ang tatay ko ay sumaklolo sa huling sandali at bahagya lang tayong nakalusot. Ngayong wala na ang tatay ko. Sa pagkakataong ito, baka hindi natin sila kaya. Ang duelo ng Salamanca ay isang pustahang buhay o kamatayan. Hindi na maaayos ang hidwaan. Hindi ito basta-basta ginagawa. Bakit tayo hahamunin ng Tianshu sa isang duelo? Ang may-ari ng Tianshu Magic Club ay si Rensan, ang nakababatang kapatid sa pag-aaral ng tatay ko. Pero nang ang aming maestro ay ipasa ang Taiyangzai sa tatay ko, nagalit siya at umalis sa Taiyangzai. Mula noon, gusto niyang wasakin ang Taiyangzai. Ngayong wala na ang tatay ko. At mahina ang kalagayan ng Taiyangzai. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya. Baka pagkatapos ng gabi, ay mag-disband na ang Taiyangzai. Hindi ako naniniwala. Hindi nanalo ang Tianshu noong huli. At hindi rin sila mananalo ngayon. Ano naman kung nakahanap sila ng bagong punong salamangkero? Ano nang dapat katakutan? Kahit wala si Uncle Bai, nandyan pa rin si Penje, di ba? Beijay, ang Chansey ay buhay mo, at buhay din namin lahat. Ang Salamanca ko ay itinuro ni Uncle Bai, kahit laban sa Tianshu. Kung sino ang mananalo o matatalo, ay hindi pa sigurado. Bukod pa riyan, kahit kailangan pang mag-disband ang Chansey, mananatili kaming kasama ng Chansey. Hanggang sa huli. Oo, nandyan pa rin si Pongge. Tama, nandyan si Penje. Bye Gia. Ay nako, nandito na ang mga tao ng Tianshu. Anong ginagawa mo? Ganyan lang ang kaya mo. Naglakas loob ka pang pumunta rito at magpahiya. Anong ginagawa mo? Papuntahin mo si Bai Kiao. Sabihin mo sa kanya, narito ako para buwagin at isara ng tuluyan ang Taiyangzai. Hindi na kailangan. Narito ako. Yung pagkatalo ng Tianshu nung nakaraan, gaano na ba katagal yon? Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para bumalik pa? Swertihan lang yun nung nakaraan. Dahil sa matandang yan na walang kwenta, nakaisa lang kayo. Ngayon, yung matandang walang kwentang yun, nakalibing na halos 2 taon. Kanino ka pa aasa? Puhukayin mo ba yung matanda sa libingan? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa pagpapatawad ni Uncle Bai sa'yo noon.
Anong karapatan mo para tumayo dito? HMPH. Hindi ba ito yung dati, yung magic trick na card production, kung saan 3 beses kang natalo? At sa huli di mo pa mahawakan ng maayos sa mga baraha. Maliit na cute? Isang maliit na cute na tulad mo, ang magiging punong salamangkero ng Taiyangzai? Wala na talagang tao ang Taiyangzai. Ikaw. Matanda, ano mo sinabi mo? At sino ka ba? Hindi ka naman puno, pinakawalang kwenta. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung may susunod pa, gagatin ko ang dila mo. Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Tingnan natin kung alin sa mga walang kwentang magic trick nyo ang magliligtas sa mahal ninyong Taiyangzai. Sino ang mauuna? Kuya Beng, ako na ang mauna. Sa kanila, hindi na kailangan ang tulong mo. Ako na ang mauna. Bahala ka. Mas mabuti pa, sabay-sabay na kayong lahat. Para ang Tianshu ko ay durugin kayong lahat. Xiao Liang, ano ang paligsahan? Ikaw ang pumili. Card production. Sa lahat ng magic trick, ang card production ang pinakamagaling ako at pinakakumpiyansa ako. Sa trick na ito, hindi ako matatalo. Mauna ka. Card manipulation. Ang tunay na sinusubok nito ay ang pomeng technique ng isang salamangkero. Ang salamangkero na ganap na nagmamay-ari ng technique na ito hanggang sa sukdulan ay kayang mag-palm ng mahigit 100 barahan ng sabay-sabay. Dito sa Taiyangzai, bukod kay Sir Palm, ang pinakamagaling sa card manipulation ay si Sir Bean. Paligsahan sa card manipulation, walang problema. Dahil card manipulation ang laban. Sa dami tayo maglaban. Ayos lang yan, di ba? Siyempre. Sino ang mauuna? Kalahati. Kung ganyan lang ang kaya mo, magpakatalo ka na lang. Ni hindi mo pa nga kayang mag-palm ng isang buong deck. Huwag mo nang sayangin ang oras namin dito. Sinong nagsabing hindi ko kaya ng buong deck? Ay naku. Sa kakayahan ni Wenbin, 30 baraha lang ang kaya niyang ipalm. Ang isang buong deck ay talagang lampas na sa kanyang limitasyon. Hindi na sana niya sinubukan ang buong deck. Magsimula na tayo. Nanginginig ang kamay niya parang nagsasala. Maghintay ka lang ng konti at mawawala na sa kanya ang hawak. Bago pa tayo magsimula. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 28, 30. Ay naku. 3. Ano? Ni hindi pa nga nakalahati, di na makahawak? Ganyang klaseng kakayahan. Ang lakas ng loob mong umakyat dito at magpahiya. Gago. Sinong nagsabing di ko kayang maghawak? Hindi ba ako pwedeng huminga muna? Mabuti, okay pa siya. Malapit na siyang mawalan ng hawak. Ano ba ang alam mo, tagasunod ka lang? Di mo ba nakikita na si Sir Bean ay mas mabilis ng mag-deal ng baraha? Kaya nga malapit na siyang mawalan ng hawak. Naninigas na ang mga kamay ko at 37 card lang ang nahawakan ko. Sa ganyang kakayahan, nang ahas ka pang hamanin ako pagpapalabas ng card ng walang hawak. Ilan kaya ang mailalabas mo? Para sa'yo, sapat na ang 37. Ang duelo ng Salamangka ay hindi na nanalo sa salita lang, hindi ka mananalo sa pagsasalita. Kailan ka? Dahil aalis ka na sa mundo ng Salamangka pagkatapos ngayon. Papakitaan kita kung ano ang hitsura ng tunay na maestro. Ang tunay na maestro ay hindi naglalabas ng card ng paisa-isa. Ang 37 card ay nangangailangan lang ng 1 kilos. Ipakita ko sa iyo ngayon na ang agwat natin ay parang langit at lupa. Isang buong baraha. Paano niya nagawa yon? Anong klaseng salamangka ng kamay ito? Ang pagpapalabas ng barahan ng isang kamay ay nangangailangan ng napakataas na kasanayan mula sa isang salamangkero kapag mas maraming card ang sabay-sabay na nailabas. Mas mataas ang kasanayang kailangan.
Nagawa niyang paglabas ng isang buong baraha ng sabay-sabay. Ngayon, nakikita mo na ba ang agwat natin? Natalo ako. Nakita mo? Yan ang tunay na salamangkero. Ni isang baraha, hindi kayang itago. Kung lahat ng salamangkero sa Tianzai ay nasa ganitong antas, hindi na kailangang ituloy ang kompetisyon. Isara na lang at buwagin. Pasensya na, Bai. Hindi pantay ang kasanayan ko sa kanya. Napahiya ko ang Chansey. Okay lang. Siya ang puno ng Tianshu. Normal lang na hindi mo siya katapat. Normal na normal. Magpahinga ka muna. Peng. Huwag mo nang isipin yon. Ako na ang bahala dito. Kaya ikaw ang head magician ng Tianzai. Tama. Paano mo gusto makipagkompetensya? Magpapakita ka ulit ng pagkuha ng baraha mula sa hangin. Hindi. Masyadong basic ang pagkuha ng baraha mula sa hangin. Kung maglalaban tayo, gawin natin yung mas mahirap. Balasahin mo. Ang dating head magician ng Great Sia ay nag-iwan ng hamon sa magic. Alam mo yan, di ba? Sa loob ng 5 segundo, kailangan mong matapos ang pagbabalasa. At makabuo ng 4 na sunod-sunod na dragon na iisa ang kulay. Ang mas mabilis na oras, ang mananalo. Lanan. Sandali. Sinabi ko bang gusto kong makipaglaban sa'yo? Ano ang ibig mong sabihin? Yung walang kwentang tao kanina, ay pangalawa sa Tianzai ninyo, di ba? Napakahina ng kanyang kakayahan. Malamang, hindi ka rin gaanong kagaling. Hindi ako nakikipagduwelo sa basura. Ayokong madumihan ng mga kamay ko. Umalis ka na. Ikaw. Si Brother Peng ay head magician ng aming Chansey. Kung hindi ka makikipaglaban sa kanya, kanino ka pa ba gusto makipaglaban? Kahit kanino. Basta tunay na master. Ang pakikipagduwelo sa mga basurang tulad ninyo, ay walang hamon sa akin. Kung ang Tianzai ninyo ay hindi makapaglabas ng isang karapat-dapat na tao, edi wala nang kailangan na magkompetensya. Nanalo na kami ng isang round. Dapat na lang kayong magsialis para makatipid tayo sa oras. Kami. Xiao Liang, masyado ka pa rin nagbibigay ng kredito sa kanila. Kung ang ganoong klaseng tao ay pwedeng umupo sa pwesto ng head magician, anong klaseng mga master ang maaari nilang makilala? Dahil nakakainip na kay Xiao Liang ito. Paano kung magdagdag tayo ng pusta? Ano sa tingin mo? Anong klaseng pusta? Dahil ayaw ninyong tumigil sa duwelong ito. Eh di, pastahan natin ng isang kamay. Kung kayo ang matalo, puputulin namin ang litid sa kamay ninyo. Imposible. Ang magic duel ay magic duel lang, hindi pusta sa buhay. Kung kami ang matalo, magdidisband ang club. Hindi namin pwedeng saktan ang mga magician. Anong problema? Takot? Kung takot kayo, mag-disband na kayo ngayon din. Magsara na. Rensan. Dapat may hangganan. Huwag kang magmalabis. Ayaw sumang-ayon. Siyempre, pwede naman. Aalis kami ngayon. Pero, babalik kami bukas. At sa makalawa, hanggang sa mismong sandali na mag-disband ang Tianzai ninyo, babalik-balikan lang namin kayo. Nagtataka lang ako kung hanggang kailan ang mga basurang magician na ito ay makakapagtiis hanggang saang araw. Maging totoo na tayo. Wala kayong pagpipilian. Ngayon, ako ang magsasara nito. Sa inyo, ng tuluyan. Ikaw. Mamili ka. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sasali ako sa pusta. Sali ako. Yuan Pang, hindi pwede. Peng, huwag mong gawin yan. Pong, ang mga kamay ng isang salamangkero ang kanyang kabuhayan. Kapag nasaktan ko ang aking mga kamay, tapos na ang aking karera sa Mahika. Tapos na talaga.
Bay. Noong araw, binigyan ako ng pagkakataon ni Tianxi. Kaya nandito ako ngayon. Ngayong may problema si Tianxi, paano ako makakatayo lang sa tabi? Kamay lang yan. Kahit matalo ako, magretiro na lang ako sa mahika. Yuan Pang, ikaw. Bay. Pakiusap, huwag mo akong pigilan. Hindi ba't kamay ang pusta natin? Naitaya ko na ang pusta ko. Ituloy ang laban. May lakas ng loob siya. Pero nakakalungkot ngayong araw. Ang kamay mo. Parang wala na. Mga salita lang yan. Gaya ng inaasahan mula sa nangungunang salamangkero ng Tianzai. May kasanayan ka nga. Nagtataka lang ako kung ang kakayahan mo ay karapat-dapat sa nangungunang posisyong iyon. Kung karapat dapat ako o hindi. Hindi mo yon dapat pinagpapasiyahan. Anim na segundo. Ang bilis. Hindi ko nga nakita. Tapos na siya. Ang galing. Anong klaseng bilis ng kamay yon? 6 na segundo, mas mabilis pa kaysa noong nakaraan. Ang galing ni Pang. 1 segundo na lang ang kulang. Muntik na niyang makumpleto ang hamon. Gaya ng inaasahan ko, kayo'y isang grupo ng mga palakas sa balon. Hindi pa nga kayo tapos sa hamon. Nagbubunuan na kayo ng sarili. Nakakahiya talaga. Kung kaya mo, gawin mo sa ilalim ng 5 segundo. Kung hindi, tumigil ka sa kakasaksak. 5 segundo. Paano kung 3 segundo? Dilatan mo ang mga mata mo at tingnang mabuti kung ano ang hitsura ng tunay na agwat. 3 segundo. Hindi masama. Hindi masama. Kung gayon. Ako naman ngayon, di ba? Nakumpleto mo sa loob ng 7 segundo. Iyon ay nagpapakita na may kasanayan ka. Ngunit talaga bang iniisip mo na sapat na iyon para manalo? Sus Mariosep, 3 segundo. Ang bilis naman. Malabo na ang mga kamay niya. Buwisit, tao pa ba siya? 3 segundo. 3 segundo lang ang tinagal niya. Ito, paano nangyari yon? Ano naman kung 3 segundo? Ang bilis niyang naghugas. Nahugasan ba talaga niya ang ika-4 na solid color dragon? 3 segundo, impossible. Sa loob lang ng 3 segundo, paano niya nahugasan ang 4 na solid color dragon? Talagang imposible. Hanggat hindi pa niya nahuhugasan, hindi pa ako talo. Talagang mga palaka sa balon. Kahit sa puntong ito, nagkakapit pa rin kayo sa mga pantasya. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Xiao Liang, ipakita mo sa kanila ang mga tile. Para mawala na ang lahat ng pag-asa nila, wasakin ng tuluyan ang kanilang mga ilusyon. Ano, huwag mong sabihing umaasa ka rin ng palihim. Na hindi ko nahugasan. Ang 4 na solid colored dragon, katawa-tawa. Kaya ngayong araw, ipakita ko sa inyo, ang agwat sa pagitan natin, ang pagitan ng langit at lupa. Sa loob ng 4 na segundo, 4 na solid colored dragon. Ako. Natalo ako. 4 na solid colored dragon nga talaga. Tapos na ako. Tapos na talaga ako. Umalis ka, mga basura tulad mo, ay hindi karapat-dapat sa Magic. Kaya ito pala ang pinakamagaling sa Tianzai. Ito lang ba ang kaya mo? Ang kapal ng mukha niyong tawagin ang sarili niyo. Bilang Magic Club, isang kahihiyan ka sa Magic. Nagpapahiya lang kayo sa sarili niyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kung kahit isa lang sa inyo ang makatalo sa akin. Ako ang manlulupaypay. Sinong susunod? Ikaw. O ikaw. Mga talunan. Wala kayong lakas ng loob na harapin ako. Mga basura tulad nyo. Dapat umalis na sa mundo ng Magic. Tama. Ang isang basurang Magic Club na tulad nito, ay dapat buwagin. Dapat umalis sa mundo ng Magic.
Tingnan mo ang titig na yan. Gusto mong mangaget? Pero kahit kumagat ka man, kailangan pa ring buwagin ang Taiyangzai. Anong gagawin natin? Ilang taon pa lang namamatay ang tatay mo, malapit nang mabuwag ang Taiyangzai. Siguro kung mabuwag ang Taiyangzai, magagalit ng husto ang tatay mo, at lulundag sa kanyang kabaong, para makita mo siya ulit. Maganda yun. Ren-san. Huwag mong kalimutan, ang tatay ko, ang nagpatawad sa'yo noon. Huwag kang magmalabis. Kalokohan yun. Wala siyang utak. Akala ba niya talaga na pag pinatawad niya ako, ay magpapasalamat ako? Imposible. Inagaw niya ang lahat sa akin. Lahat ng ito ay dapat sa akin. Bakit sinabi ng matandang yon na may masamang hangarin ako? Sa anong batayan? Bakit niya gustong ipasa ang Taiyangzai sa tatay mo, sa tanggang yon? Pero, dapat pasalamatan ko ang tatay mo. Kung hindi niya ako pinatawad, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na buwagin ang Taiyangzai gamit ang sarili kong kamay. Dahil natalo ka, mawawalan ka ng isang kamay. Anong ginagawa mo? Yuan Pang. Pakawalan mo si Kuya Peng. Kuya Pong, Pakawalan mo si Kuya Peng. Kuya Pong, Teka. Hindi mo pwedeng pumili ng kamay niya. sino ka ba? Kayo ang nagpusta. Ngayong natalo na kayo, ayaw niyong umamin. Akala mo makakaalis ka lang? Gawin mo. Hindi pa kami talo. Sa isang magic duel, ang hamon ay kailangang harapin lahat ng salamangkero ng kalaban. Hindi mo pa nahaharap ang lahat sa amin. Hindi pa kami talo. Saan nang galing tong gago na to? Natalo na ang puno ninyo. Malapit nang maputol ang kamay niya. May iba pa ba kayo? Siya? O siya? Wala nga kayong tao. Paano kayo mananalo? Ako ang haharap sa'yo. Giant Chi, isa ka lang tagapaghatid. Huwag kang magkagulo. Bumaba ka dyan. Isa ka lang hamak na apprentice. Ano bang magagawa mo dyan? Gusto mo bang lalo tayong mapahiya? Akala ko, may kabuluhan ka. Tagalinis ka lang pala. Ito ngang Taiyangzai, talagang ubos na sa tao. Tagalinis pa ang ipapadala para lumaban. Pumunta ka rito, para makipagpaligsahan kung sino ang mas mabilis magwales. Ganoon ba? Akala ko, may kaya ka. Alila ka lang pala. Tapos na talaga ang Chansey. Tagapaghatid pa ang pinapalaban. Sa isang duel, nakakatawa. Magsara na lang kayo at maghiwa-hiwalay. Umalis ka na. Kahit na wala ng ibang tao ang Chansey. Hindi pa oras mo para umakyat. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Bumaba ka. Kung gusto mong mapahiya, huwag mo kaming idamay. Xiao Jiang, apprentice ka lang. Ang kinabukasan mo ay mahaba pa. Hindi mo kailangang isugal ang sarili mo para sa amin. Kamay lang yan. Kung mawala, mawala na. Kahit isang kamay na lang, makakasurvive pa rin ako. Bay. Xiao Jiang. Sigurado ka ba? Sige, naniniwala ako sa iyo. Bay, tagapaghatid lang siya. Paano mo siya pinapayagang umakyat? Bay, sa kanyang kakayahan, mas magaling pa ako sa kanya. Mapapahiya lang tayo niya dyan. Hindi. Naniniwala ako kay Xiao Jiang. Talagang bumagsak na ang Taiyangzai. Hamak na apprentice pa ang ipinadala sa entablado. Ayos lang sa akin. Dahil umaasa ka pa rin. Hindi kita pipigilan. Pero, para umakyat ang basurang ito, kailangan niyang pumusta hindi lang ang sarili niyang kamay, kundi pati ang kamay ninyong lahat. Bawat isa sa inyo. Bawat isa sa inyo. Ganoon kalayo. Talagang pinapatay nila. Grabe naman ito. Kung gusto niyang umakyat, problema niya yon. Bakit kailangan niyang isangkot ang mga kamay natin? Eksakto. Anong kinalaman natin doon? Ayaw ko. Eh di magpakaputol ka ng kamay. Ayaw mong panagutan ng sarili mo. Kaya isang batang utusan ang isinama mo? G, nagago mo ba ako? Bye, Gia.
Ako na lang ang umakyat, kahit gaano pa ako kabano. Mas magaling ako sa kanya sigurado. Tama, kahit sino, huwag lang siya. Tumahimik kayo. Mga empleyado ko lang sila sa Tianzai. Hindi ko sila mapagdedesisyonan. Pero ang kamay ko. Kung gusto mo, kunin mo. Beijai, hindi mo yan pwedeng ipusta. Huwag, Beijai. Bai Jia, paano mo may lalagay ang pag-asa kay Jiang Che? Sige. Ang mga kamay nila. Wala akong interes sa alinman. Isang apprentice na utusan. Talagang wala kang alam sa ginagawa mo. Ganado ka bang mamatay? Ngayon, tutulungan kita dyan. Tayo, magpapatuloy ng pagbabalasa. Bahala na. Tingnan natin kung gaano ka pa tatagal. 2 segundo. Mas mabilis pa kaysa kanina. 2 segundo. Tapos na talaga ngayon. Sabi ko sa'yo, baliw siya. Yung 2 segundo na yon. Ngayon hindi lang mukha ang mawawala sa kanya, pati buhay niya mawawala. Isang utusan ang gustong makipagsugal sa akin. Ngayon, kukunin ko ang buhay niya. Ikaw naman. CJ. 1 segundo. Tapos na siya. Impossible. Paano mo nagawa sa 1 segundo? 1 segundo. Ito, imposible yan. Eksakto. Paano pwedeng 1 segundo lang? Kahit yung record ng dating punong salamangkero ng Daxia ay 2.1 segundo. Isang tagapaglingkod lang siya. Paano niya pwedeng talunin ang dating punong salamangkero ng Daxia? Anong sinabi mo? Sabi ko, tapos na ako. Hindi ka lang baliw, tanga ka pa. Yung record ng dating punong salamangkero ng Daxia na 2.1 segundo. Yung record na yon, hanggang ngayon, hindi pa natatalo. Sinong niloloko mo? Sa pagsasabing 1 segundo lang? 1 segundo. Ay talagang imposible. At paano mo nalaman na hindi pwedeng gawin sa 1 segundo? Kayong mga taga-Tianzai, iba talaga kayo. Ang tataanggan nyo, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 1 segundo? Ibig sabihin, ang galing mo ay lampas na sa dating punong salamangkero ng Daxia. Ikaw, isang tagapaglingkod lang. Magdududa ka na ang galing mo ay lampas na sa dating punong salamangkero ng Daxia? Nakakatawa. Tagapaglingkod lang siya. Paano siya matatapos sa 1 segundo? Kaya pala lahat ng oras na ito, nagbobola lang pala siya. Ang Chansey na ito, nakakahiya talaga. Ngayon, ang kamay niya at ang kamay mo, wala sa inyong dalawa ang mapapanatili. Ang dami mo talagang drama. Kung gusto mong malaman kung tapos na ako, ibuka mo lang ang mga baraha at tingnan. Huwag nang mag-isip ng masama para manghula. Matapang pa rin. Sana, ganyan pa rin ang lakas ng loob mo mamaya. Ibuka ang mga baraha. Ito. Paano ito nangyari? 4 na suit, 3 na ang lumabas. Kailangan ko pa bang magpatuloy? Kaya, ibig sabihin ba, nanalo tayo? Xiao Jiang, kailan ka pa naging ganito kagaling sa Magic? Imposible. Talagang imposible. Isa ka lang hamak na apprentice. Paano mo na-shuffle ang deck sa 1 segundo lang? Dayaan yan. Dayaan? Ang Magic ay tungkol sa husay ng kamay. Sinasabi mo bang nanloko ako? E di ibig sabihin lahat ng Magic ay panloloko na lang. Yun ang Magic. Ang tawagin mo itong panloloko ay pagtanggi sa Magic mismo, o talo ka lang at nagmamaktol. Talo sa Magic Duel at nagmamaktol. Umalis ka na dyan. Ako. Kaya, talo ba tayo? O panalo? Kung hindi mo tatanggapin, pwede kong ulit-ulitin hanggang sa tanggapin mo. Ang boss ng Chayanshu. Kung aamin siya, talo siya. Kung hindi, talo siya at nagmamaktol.
Ang magic duel na ito, nawawalan ng saysay. Wala nang saysay na magpatuloy. Isa itong bitad. Ito ba talaga ay isang hamak na apprentice? Parang, mas malakas pa siya kaysa sa lead magician nila. Kayong mga nagpanukala ng duel. Ngayon, talo kayo at nagmamaktol. At gustong umalis? Hindi ganoon kadali. Umalis kayo. Hindi tayo mali. Siya ay nanloko nga. Akala mo nanloko rin ako. Tama. Nanloko ka nga. Isa na naman. Ganito ba kayong lahat mula sa Tianshu? Ganito, magkakamag-anak. Kapag sinabi kong panloloko, hindi ko tinatanggihan ng magic mismo. Ang ibig kong sabihin, ang deck mo ay na-shuffle na bago pa. Ang core ng magic ay husay ng kamay, oo. Pero ngayon, naglalaban tayo sa technique. Pero ang mga baraha niya ay na-shuffle na bago pa. Wala siyang kailangang technique. Kailangan lang niyang kunin at ibaba para makakuha ng 4 of a kind. Ang 3-part cut mo kanina ay pekeng cut, hindi ba? Na-shuffle na ang mga baraha bago pa man. Isa lang siyang hamak na apprentice. Kung hindi niya, sinabotahe ang deck. Imposibleng. Matapos iyon sa 1 segundo. Xiao Jiang, nagdaya ka ba talaga? Ayan, sabi ko na nga ba, isang apprentice lang ay hindi kayang talunin ang dating punong salamangkero ng Grand Xia. Yun pala, sinabotahe niya ang mga baraha. Kayong mga taga-Tianzai, walang hindi gagawin para manalo. Nasanay na kayong magdaya ng palihim. Kung ang kalaban mo ngayon ay hindi ako, nakalusot ka sana. Paulit-ulit niyo akong pinagbibintangan. Nanandaya ako na sinabotahe ang deck. Pero wala kayong ebidensya. Kung ayaw ninyong tanggapin ang pagkatalo, ang labanang ito sa Salamangka ay maaaring ideklarang walang saysay. Bakit kailangang magsinungaling ng walang basehan? Kailangan pa ba ng ebidensya? Ikaw ay isang apprentice lang. Paano ka naging mas mabilis kaysa sa akin? Mas mabilis pa sa dating punong salamangkero ng Grand Xia? Kahit na maniwala ako sa'yo, tanungin mo ang lahat ng nandito. Maniniwala kaya sila? Apprentice lang siya. Ang pagtalo sa punong salamangkero ng Tianshu ay isa pa. Pero paano siya naging mas mabilis sa dating punong salamangkero ng Grand Xia? May kakaiba talaga. Kung ganyan ang galing niya, bakit siya nanatiling apprentice? Tingnan mo. Kahit ang kapwa mo taga-Tianzai ay hindi naniniwala sa'yo. Paano mo posibleng matapos yun sa 1 segundo? Kung hindi yan pandaraya, ano pa? Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala rin ako sa kanya. Hindi gagawa ng kalokohan, si Xiao Jiang. Xiao Jiang, huwag mo nang pansinin ang paninirang puri nila. Kung talo tayo, aminin natin. Pero ang pagtatangka na manalo, sa pamamagitan ng paninirang puri, ay hindi namin tatanggapin. Xiao Jiang, naniniwala kami sa iyo. Una sa lahat, hindi ako nandaya. Pangalawa, sabi ko, kung hindi mo tatanggapin, pwede kong ipagpatuloy lang. Ulit-ulitin ko to hanggang sa maniwala ka sa akin. Ay shuffle mo ang deck. Itong batang to, may kakaiba sa kanya. Hindi na natin siya kayang pantayan sa pag-shuffle. Hindi. Sinong nakakaalam kung anong iba pang daya ang gagamitin mo? Palitan natin. Paano kung ang pinakasimpleng bagay, pagpapakita ng baraha mula sa wala? CJ, ikaw na. Teka. Hindi ko naman sinabi na isang deck lang ang kayang itago ko. Ay naku, 2 deck ang kayang itago niya. 2 deck, mahigit 100 baraha. Paano niya naitali lahat yun? Ikaw naman. Wala na tayo. 2 deck. Wala nang paraan para manalo dito. Sabi ko sa inyo hindi na dapat natin siya pinapunta roon. Hindi lang natin naisalba si Kuya Peng. Madadamay pa si Ate Bai. Ano? Susuko ka na agad? Kahit na matalo ka, dapat nakakuha ka man lang ng ilang baraha. Matatalo ka man, dapat may dignidad ka.
Sabi ko sa inyo, matatalo ba ako? Gusto kong makita kung paano ka mananalo sa isang baraha lang. Sige, ipagpatuloy mo. Sigurado ka? Tingnan mong mabuti. Kailan nangyari yun? 2 deck pa rin ang nasa akin. Malayo ka pa rin. Sigurado ka dyan? Himala talaga. Hindi ito magic, salamang ka ito. Sapat na ba yan ngayon? Kung hindi pa, pwede kong ipagpatuloy hanggang sa maging sapat. Ito. Imposible yan. Walang imposible. Akala mo ba, nanluloko pa rin ako? Ako. Kaya, talagang nanalo tayo ngayon. Ngayon, anong masasabi mo sa sarili mo? Buisit. Malas lang ako ngayon. Aminin ko na, talo ako. Sa susunod, hindi ka na magkakamalasin. Umalis na tayo. Wala kang pupuntahan. Isang magic duel, na ang kapalit ay ang ating buhay. Akala mo basta-basta ka na lang aalis pagkatapos matalo? Akala mo ba mga tanga kami? Anong ibig mong sabihin? Ang Chenshu mo, mula ngayon, buwagin na. Lahat ng salamangkero ay umalis na sa mundo ng magic. Yan ang tuntunin ng magic duel. Gusto mong suwayin ang tuntunin? Club lang naman yan. Marami akong pera. Kung gusto ko, kaya kong magpatayo ng panibagong Tianshu. Gusto mo ba? Kunin mo. Tigil. Ano pa ngayon? Ang isang magic duel ay hindi dapat makasakit sa mga salamangkero. Pero pinagpustahan mo ang aming mga kamay. Pumusta kami. Natalo ka. Hindi sapat na buwagin lang ang club. 3 kamay ang pinagpustahan namin. 3 rin ang utang mo sa amin. Huwag kang magmalabis. Magmalabis. Ikaw ang nagmamalabis sa tingin ko. Noon, ang tatay ko ay pinalampas ka. Tapos kinain mo pa ang kamay na nagpakain sa iyo. Ngayon, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yun. Pumili ka ng kamay. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Maglakas loob kang hawakan ako. Papatayin kita. Bitawan ninyo si Third Master. Hinawakan mo ang kamay ko? Gusto mo bang mamatay? Magaling, Xiao Jiang. Ito ba ay tattoo? Sandali. Yung tattoo na yan, nakita ko na yan dati. Sandali. Ang tattoo na yan, nakita ko na yan dati. Sabi mo nakita mo na ang tattoo na ito. Ako at si Pangatlong Ginoo ay nakakita nito minsan. Pero si Pangatlong Ginoo, ang mas maraming alam tungkol dito kaysa sa akin. Pangatlong Ginoo, naalala mo ba ang tattoo na ito? Oo. Ano naman? Saan? Bakit ko sasabihin sa'yo? Pangatlong Ginoo, hanggat nandyan pa ang mga burol, hindi mawawalan ng panggatong. Tattoo lang naman yan. Ano naman ang masama kung sabihin mo sa kanya, umalis muna tayo dito. Tungkol sa tattoo na ito, maaari kong sabihin sa'yo. Ngunit tungkol sa nangyari ngayon, kailangan mong gawan ako ng pabor. Palayain mo kami. Sa tingin mo ba, may karapatan kang makipagnego? Akala mo ba natatakot ako? Narito ang kamay ko. Sige, kunin mo. Ngunit ang clue tungkol sa tattoo na ito, hindi mo malalaman. Xiao Jiang. Iniligtas mo si Taiyang Zai ngayon. May utang na loob sa iyo si Taiyang Zai. Itanong mo. Bay, hindi natin siya pwedeng pakawalan. Tiyak na, babalik siya at magkakagulo. Salamat, Inabay. Pwede kitang pakawalan.
Pero kung ang mga sagot mo ay hindi ako masiyahan, ang kamay mo ay puputulin pa rin. Ako, si Rensan. Sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Ang tato na ito. Nakita ko ito sa An Alley. An Alley. An Alley, hindi magandang lugar iyon. Ang An Alley ay ang kilalang black market ng Mahika sa Haicheng. Ang mga salamangkero doon ay gumagamit ng madidilim na pamamaraan, walang katapusang panlilinlang, at wala silang moral na hangganan. Gagawin nila ang lahat para sa tubo. Ang gusto mong malaman, nasabi ko na sa'yo. Kung mahahanap mo sila o hindi, problema mo na yon. Umalis na tayo. Gago. Pinakawalan mo ako noon, at ngayon, magpapakawala ka ulit. Kapag nakakuha ako ng bagong grupo ng mga eksperto, sisiguraduhin kong bayaran ang lahat ng kahihiyan ngayon ng 1,000 beses. Umalis ka sa harap ko. Maaari ka namang umalis. Pero habang nakakatakas ka sa kamatayan, hindi ka makakatakas sa parusa. Kailangan mong matuto ng leksyon. Hinahamon mo ako? Lalaban ako hanggang kamatayan. Ang mukha ko, huwag sa mukha. Huwag sa mukha. Batang hamak ka. Maalala kita. Sa susunod. Sa susunod, magdala ka na ng stretcher mo para madala ka namin palabas. Xiao Jiang, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, baka tuluyan nang nawala ang Tianxi. Hindi lang Tianxi ang iniligtas mo, kaming lahat ang iniligtas mo. Hindi masama, Xiao Jiang. Puro trabahong pantulong lang ang nakikita ko sa'yo. Kailan ka pa naging ganito kagaling? Lalo na yung huling galaw mo, turuan mo ako. Pandadaya lang, hindi nila napansin. Sige. Muntik nang magwakas ang Taiyangzai ngayon. Ititigil muna natin ang palabas. Maglinis na kayo agad. Mamayang gabi, ako ang bahala sa hapunan. Yehey, yehey. Dark Alley. Xiao Jiang. Sumama ka sa akin. Salamat sa'yo ngayon. Hindi nagwakas ang Taiyangzai. At hindi ko ito hinayaang masira sa panahon ko. Ginawa ko lang ang kaya ko. Bay. Para sa mga susunod, gusto kong magbakasyon ng ilang araw. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sabihin sa akin ang totoo. Gusto mong pumunta sa Dark Alley, di ba? Hindi ko pa rin maitago sa'yo. Nakasulat sa mukha mo. Alam kong pumunta ka sa Taiyangzai para hanapin ang tato na yun. Pero delikado ang Dark Alley. Hindi yun lugar para puntahan. 3 buwan ka pa lang sa Haicheng. Wala kang alam, ang pagpunta sa Dark Alley ay masyadong mapanganib. Kahit na mapanganib, kailangan kong pumunta. Hindi kita pinipigilan. Isama mo si Wenbin. Ano? Ayaw mong sumama sa akin? Bakit ayaw mong sumama sa akin? Mas alam ni Wenbin ang mga eskinita. Kapag kasama mo siya, mas madali para sa iyo ang maghanap. Pasensya na, Bin, kung maaari kang sumama sa akin. Tawagin mo na lang akong Wenbin. Salamat sa iyo ngayon, hindi kami nagkawatak-watak. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Masigla pala ang eskitang ito. Hindi naman ito ganun kadelikado, gaya ng sinabi ni Ate Bai. Lahat ito ay pakitang tao lang. Kapag tunay na, interes na ang pinag-uusapan, sa kanila ipinapakita ang kanilang mga pangil. Heto, kunin mo ito. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Dito sa eskinita, hindi tinatanggap ang online payments, cash lang. Bakit? Ang eskitang ito ay kilala bilang isang ilalim ng lupa na black market ng Mahika. Ang online payments ay nag-iwan ng bakas. Sa cash, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa panganib na yon. Sa ganoon, pagkatapos mong lokohin ang isang tao, hindi mo na kailangang mag-alala na mahahanap ka nila. Ang lugar na ito ay walang mga patakaran na kapakipakinabang sa mga dayuhan. Ang mga patakaran dito ay iba sa labas. Lahat iyon ay para sa operasyon ng eskinita. Kung talagang gusto mong malaman ng isang bagay na kapakipakinabang sa mga dayuhan, meron talagang isang bagay sa eskinita, anumang alitan, ay maaaring malutas sa pamamagitan ng isang duelo ng Mahika.
Anyway, mag-ingat ka. Puno ito ng mga patibong. Ingat sa paglakad, bata. Pasensya na. Pasensya na. Ibalik niyo ang pera namin. Hoy, Gino, ano pong pinagsasabi nyo? Pera? Pera ng sino? Tingnan mo ang bulsa mo. Nasaan ang pera ko? Kung hindi nyo ibabalik, tatawag ako ng pulis. Gino, narito po ang pera nyo. Hayaan nyo na ako ngayon. Ha? Pakiusap. Ang bata sa edad mo, dapat nasa paaralan nag-aaral. Hindi dito sa labas, kumukuha ng masamang bisyo. Sige na, umalis ka na dito. Salamat po, Ginoo. Tama ka. Ang eskinita na ito ay puno ng patibong. Hindi ko inaasahang maloloko. Kahit ang maliliit na batang babae rito ay ibang klase. Paano mo nalaman? Karaniwang salamang ka. Parang pagkuha ng baraha mula sa hangin. Maliban lang, hindi mo itinago. Kinukuha mo lang ang pera. Kawili-wili ang lugar na ito. Maglibot muna tayo. Nanay, may sitwasyon tayo sa back alley. May tunay na pro tayo rito. Hoy, gwapo, $10 bawat laro. Kung mahulaan mo ng tama, mananalo ka ng 1,000. Gusto mong subukan? So, itong trick mo, epektibo lang yan sa mga baguhan sa Magic at sa mga amateur. Lahat tayo dito ay salamangkero. Huwag kang maggulo. Kung hindi ka lalero, umalis ka na. Huwag mong sirain ang negosyo ko. So, bakit ka nagmamadaling paalisin kami? Ano ba ang minamadali mo? Nandito lang kami para maghanap ng isang tao. Taga Dark Alley ka ba? O taga labas? Taga Dark Alley ka, di ba? Sa ganitong kaliit na halaga ng pera, akala mo mapapabagsak mo ako sa mga alituntunin ng Dark Alley. Umalis ka na, Rito. Matandang yan. Ako na ang bahala dito. Kung nandito ka rin para magtanong tungkol sa isang tao, umalis ka na ngayon din. Huwag mo akong galitin. Kuya, hindi ako nagtatanong tungkol sa kahit sino. Pwede bang makipaglaro kami ng ilang beses? Kung kliyente kayo, mabuti naman, syempre, ilang laro ang gusto ninyo. Maglaro tayo para sa $200. Sige, ngayon, pagmasdan mong mabuti. Mga espirito ng langit, mga espirito ng lupa, 3 immortal, dinggin ninyo ang aking panawagan. Huwag kayong magpakita. Igalaw ang sansinukob. Baguhin ang balanse, ang isang walang lamang mangkok. Nagpapakita ng kabanalan. Silangan, kahoy. Kanluran, metal. Munting bola, magbigay daan. Maglakbay sa ilalim ng lupa. Guwapo, hulaan mo. Ang lahat ng hocus-pocus na ito, kaliwa. Sigurado ka? Sigurado ako. Malas, sa susunod, mas mabuting tingnan mong mabuti. Ang mangkok ay bundok. Ang kamay ay tulay. Ang bola ay dumadaan sa kuweba. Ang mga immortal ay kamapaway. Guwapo, sige na. Hindi ako naniniwala. Kaliwa pa rin. Sigurado ka? Pigilan mo yan. Guwapo, ang 3 immortal ay mga banal na nilalang. Paano makikilala ng isang karaniwang tao? Ang isang immortal, kailangan mong gamitin ang iyong puso upang tunay na makita. Ulit. Hayaan mong subukan ko.
Unang kuweba, langit. Pangalawang kuweba, lupa. Babalik sa kanilang pwesto ang tatlong immortal. Pagsamahin ng primordial na enerhiya. Pogi, subukan mong hulaan. Tiyak ako, walang laman ang mangkok na ito. Wala. E di hindi sa kaliwa, sa kanan na lang siguro. So ang hula mo, ang mangkok na ito? Tama ba? Tiyak ako, wala ring laman ang mangkok na ito. Wala rin. Hoy, pare, ang rule, kailangan mong hanapin ang bola. Ang ginagawa mo, hinuhulaan lang kung aling mangkok ang walang laman. Hindi ganyan ang laro. Siyempre alam ko kung nasaan ang bola. Nasa kaliwang kamay mo ang bola. Naku, talaga pala. Nahanap na ang bola. Panalo na kami, di ba? Swerteng hula lang. Pero sa susunod, hindi na ganoon kadali. Pakiusap, pare, nakikiusap ako. Tigilan mo na, boss. Ibabalik ko sa'yo lahat ng pera mo. Nakaluhod na ako. Pare, tigilan mo na. Paano nangyari yon? $200 ang kinuha mo sa akin. 12 round pa lang tayo. Hindi ka pwedeng huminto kung kailan mo gusto. Kahit sa back alleys, walang ganyang rule. Wala kang talo sa 10 round. $10,000 na ang lugi ko. At $200 lang nakuha ko sa'yo. Pakiusap, pare, tumigil ka na. Pwede akong tumigil. Hindi ko naman kailangan ang pera. Pero kailangan mong sagutin ang susunod kong tanong ng totoo. Sige, basta tumigil ka na. Tanong mo lang. Nakita mo na ba ang tattoo na ito? Hindi. E di tuloy pa rin ang laro. Hoy, teka. Sandali, pare. Hindi ko pa ito nakikita mismo. Pero may kilala ako, na tiyak na nakakita na. Sino? Si Q Niyang. Ang kasalukuyang master ng back alleys. Mga tao niya ang kumakalat sa buong back alleys. Kung sino man ang hinahanap mo, alam niya yon. Nasa, mansi yon sa pinakadulo ng back alleys. Impossible. Ang ibig kong sabihin, siya ang boss ng madilim na kalye. Hindi tayo basta-basta makakapasok at makikita siya. Kung gayon, pasukin natin ng palihim. Nababaliw ka ba? Ito ang madilim na kalye, hindi lang basta kalsada. Kung mahuli tayo, hindi na tayo makakaalis dito ng buhay. Ako na lang ang pupunta. Hindi mo kailangang sumabak sa panganib kasama ko. Hoy, sandali. Huwag kang mag-alala, ako ito, hindi ka pala umalis. Mukha ba akong klaseng tao, na basta na lang mag-iwan sa'yo? Bukod pa riyan, kung ako lang ang umuwi, baka ipapugutan ako ng ulo ni Bai. Tama na ang usapan, tara na, baka may dumating. O, sino ba naman ito? Ikaw pala. Ang maliit na magnanakaw. At ngayon kayo naman, ang pumapasok sa aking tahanan. Tahanan mo ito. Miss, ano ang gagawin natin sa kanila? Tatanungin ba natin sila? Hindi na kailangan, dalhin ninyo sila sa sala. Opo, ma'am. Ano nang gagawin natin? Talagang natigil na tayo ngayon. Hindi ba sinabi niya lang na teritoryo niya ito? Ibig sabihin, ito na si Ginoo ng Dark Alley, si Kunyang. Nahuli natin ang anak niyang nagnanakaw ng pera. Hahabulin ba niya tayo? Huwag kayong mag-alala. Kung talagang may balak ako sa inyo, wala na kayo rito ngayon. Sinabi sa akin ni Xiaoke. Pinatawad ninyo siya.
Kaya naman, natural lamang, hindi ko kayo pag-iinitan. Magsalita kayo. Pinaghirapan ninyo ang lahat para lang makita ako. Ano ba ang dahilan? Salamat po, Ginoo, sa inyong pagpapatawad. Ang dahilan ng pagpunta ko ay para magtanong tungkol sa isang tao. Kung taga Dark Alley ang taong iyon. Kung ganoon, sumuko na kayo. Ang tuntunin sa Dark Alley. Huwag mag-usisa tungkol sa nakaraan o pinagmulan ng isang tao. Hindi namin ipagkakanulo ang aming mga kasamahan sa alley. Bilang Ginoo ng Dark Alley, hindi ako ang dapat sumairal sa tuntunin. Umalis na tayo, Xiao Jiang. Naalala ko, mayroon bang tuntunin ang Dark Alley? Anumang alitan ay maaaring malutas sa isang magic duel. Mayroon nga ang tuntuning iyon. Ako si Jiang Che. Sa aking pangalan ay hinahamon ka sa isang magic duel. Kung ako ang manalo, tulungan mo akong hanapin ang taong iyon. Kung ako ang matalo, nasa awa mo na ako. Kung matatalo ako, wala na akong magagawa. Xiao Jiang, nawawala na ba sa isip mo? Nakuha ng master ng Dark Alley ang pwestong iyon sa pamamagitan ng pagtalo sa bawat salamangkero sa Dark Alley. Iyon lang ang paraan para makuha ito. Siya ang tunay na pinakamalakas sa Dark Alley. Hindi tulad ng mga pangalawang klaseng salamangkero na nakita ni Rensan. Gusto mo ng magic duel sa kanya? Gusto mo bang mamatay? Hindi, pasensya na. Ang kaibigan ko dito, medyo nalilito lang siya. Mahilig magsalita ng walang kwenta. Huwag mo sanang isipin. Ang tapang mo. Hindi ka taka-taka. Anak ka nga niya. Ang ugali mo. Magkamukha kayo. Xiao Jiang, ano ang ibig niyang sabihin? Magkakilala ba kayo? Baka naman, kaibigan siya ng tatay ko. Hindi ko siya maalala na nakilala ko. Tungkol naman sa magic duel. Bakit ko dapat payagan iyon? May mga patakaran ang Dark Alley para ayusin ang mga alitan sa pamamagitan ng magic duel. Pero ang patakarang iyon ay hindi para sa master. Kung sino man ang hamanin ako sa isang laban at kailangan kong tanggapin, hindi kaya masisira ang pintuan ko sa dami ng bisita. Ako, Ganito na lang. Kalimutan na ang magic duel. Pero maaari kong hayaan si Xiaoke na makipaglaro sa iyo ng konti. Ayos lang iyon kung matatalo mo si Xiaoke. Tutulungan kitang hanapin ang taong iyon. kasunduan. Nakapaglaro ka na ba ng barya? Simple lang ang mga patakaran. Hulaan mo ang barya. Kung mahulaan mo ng tama, kung saan kamay ang barya, at kung ilan ang bilang, ikaw ang mananalo. 3 round ang laro. Manalo ka lang ng 1 round, at panalo ka na sa laro. Naiintindihan mo? Hulaan mo. Nasa kaliwa kong kamay ang lahat ng 3. Sigurado ka? Sigurado ako. Tatlo nga talaga. Tayo ang panalo. Pero 3 lang naman, di ba? Paano may isa pa? Hindi ko naman sinabi na 3 lang. Kung ikaw ay isang salamangkero at madadaya ka ng ganito kasimpleng trick, hindi mo ako kailanman matatalo. Muli. Hulaan mo. Hulaan mo.
3 sa kaliwang kamay, 2 sa kanang kamay. Sigurado ka? Sigurado ako. Tatlo sa kaliwang kamay, 2 sa kanang kamay. Tama ang hula natin. Hindi naman sigurado. Ano ang ibig mong sabihin? Maiintindihan mo pagkatapos. Sigurado ka? Tingnan mong mabuti. Paano nangyari yon? Nandadaya ka. Ang mga salamangkero ay lumilikha ng ilusyon. Bilang isang sining, pandaraya, walang daya dito. Kung patuloy mong maliitin ako, talagang matatalo ka. Ito na, ang huling pagkakataon mo. Siguraduhin mong maganda. Isa lang sa kaliwang kamay. Maging sigurado ka ngayon, Mister. Lubos akong sigurado. Sayang, mali na naman ang hula mo. Ito ba ang hinahanap mo? Nanalo nga tayo. Nanalo talaga tayo ngayon. Kaya, pwede bang yon ang ituring kong panalo ko? Tama, nanalo ka. Sabi ko, manalo ka lang ng isang round. Ikaw na ang panalo. Pwede kitang tulungang maghanap. Sige, sino ang hinahanap mo? Yung taong hinahanap ko, may tattoo na ganito, sa kanang braso niya. May narinig akong balita, na nakita raw yung taong yon sa mga eskinita. Hindi ko alam kung may naalala ka. Pwede kitang tulungan magtanong-tanong. Pero ikaw, kailangan mong sagutin ang isang tanong ko. Itanong mo, Pagkamatay ng tatay mo, sa nakalipas na 10 taon, saan ka pumunta? At ngayon, bakit ganyan ka kabalisa sa paghahanap ng tattoo na to? kilala mo ang tatay ko. Dahil sa kasikatan ng tatay mo, baka buong bansa ang nakakakilala sa kanya. Sagutin mo muna ang tanong ko, mamaya na ang paliwanag. Pagkamatay ng tatay ko, ako'y kinupop ng aking maestro. Sa nakalipas na 10 taon, doon ako namuhay at natuto ng aking sining. Ang dahilan kung bakit ko hinahanap ang tattoo na to, ay dahil pinaghihinalaan ko na ang pagkamatay ng tatay ko ay may kinalaman sa kanya. Ang ibig mong sabihin, ang pagkamatay ni Brother Chuan, hindi aksidente. Ma, Tama. Yung Kono Zai Zengdi, ang signature magic trick ng tatay ko. Hindi ako naniniwalang ang tatay ko ay mamamatay sa sarili niyang signature trick. Tama ka. Hindi rin ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang namatay si Brother Chuan sa sarili niyang signature trick. Ako rin, nag-iimbestiga, pero wala pa akong nahahanap na leads. Ngayon, ikaw naman, ang sasagot sa tanong ko. Sino ka talaga? Kung nandito pa ang tatay mo, sasabihin niya sa'yo. Dapat tawagin mo akong ninang mo. Ano? Ninang. Ma, ano nang pinagsasabi mo? Kailan pa ako nagkaroon ng kuya? Xiao Jiang. Kailan ka naging konektado sa Panginoon ng Shadow Alley? Hindi ko narinig yan, o na may ninang pala ako. Siyempre, hindi mo narinig. Sa lahat ng mga taong yun, nasa ibang bansa ako. Nang mabalitaan kong si Kuya Chuan ay may aksidente at nagmamadaling umuwi, hindi kita mahanap. Sa lahat ng mga taong ito, hinanap kita. Pero walang bakas. Ngayon, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sige na, tawagin mo akong Nainang. Nahihiya ka pa. Kahit na ganito ka nakalaki, ang cute-cute mo pa rin tulad ng bata ka. Sige, hihinto na ako sa pagbibiro.
Immobilize ang lahat ng ating tao. Hanapin ang sino mang may tato sa kanilang kanang braso. Sandali lang. Hindi dapat ito magtagal. Halika rito. Umupo ka sa tabi ng iyong ninang. Sabihin mo sa akin, sa lahat ng mga taong ito, kamusta ka na? Kaya, lahat ng iyong mga kakayahan, ay natutunan mo sa iyong maestro. Kapag may pagkakataon, dalhin mo ako para makilala ang matandang ginoong ito. Gusto ko siyang personal na pasalamatan, sa pag-aalaga sa iyo sa lahat ng mga taong ito, at sa pagtuturo sa iyo, ng lahat ng mga kakayahang ito. Elenan, dadalhin kita roon kapag kaya ko, Ninang. Kailan pa nagkaroon si Xiao Jiang ng ganyang kalaking koneksyon? Ibig sabihin ba nito, kailangan ko na siyang tawagin Kuya Jiang ngayon? Kailan pa ako nagkaroon ng kuya? Ginoo. Nahanap namin ng tao. Dinala mo ba siya? Isa siyang salamangkero mula sa puno ng ali. Hindi namin. Siya basta-basta madadala. Bakit hindi niyo siya direktang madala? Sa Shadow Alley, hindi ba ang Panginoon ang may pinakamataas na otoridad? Salamangkero siya mula sa puno ng ali. Hindi ito tungkol sa otoridad. Ano nang ibig mong sabihin? Ang isang salamangkero mula sa puno ng alley ay ganoon ka-espesyal. Ang mga tuntunin ng aming Shadow Alley ay simple. Kapag mas malakas ang isang salamangkero, mas maganda ang lokasyon ng kanilang pwesto. At ang puno ng alley, ang buong alleys, pinakapangunahing lokasyon, ito rin kung saan ang alleys, pinakamalakas na mga salamangkero ay nagtitipon. Ito ang mukha ng Shadow Alley. Kung kukunin natin ang isang salamangkero mula sa puno ng alley ng walang dahilan, masisira natin ang reputasyon ng alley. Iyon ay isang bagay na, si Ina, bilang Panginoon ng Shadow Alley, ay hindi magagawa. Well, ako na lang ang pupunta. Isama mo si Xiaoke. Mas sanay siya sa mga eskinita. Kung kailangan, makakatulong siya. Kung ang kausap na ay ang pugante na pumatay kay Father noon, maaaring mapanganib. Dapat sa bahay na lang si Xiaoke at mag-aral. Hoy, sino sa tingin mo ang minamaliit mo? At saka, matagal na akong tapos sa takdang aralin ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala. May ipapasama ako sa iyo. Kahit may mangyaring hindi inaasahan. Ayos ka lang. Bukod pa riyan, ang kapatid mong ito ay hindi ganoon kamahina. Magsisimula na ang laro. Lahat, makinig kayo sa mga patakaran. Makatakas sa loob ng 30 segundo. At ang premyo ay 10,000 piso. Pagkatapos ng 30 segundo, ang espadang ito ay automatikong babagsak. Kaya, mabuti pang alam mo ang iyong limitasyon. Kung hindi ka makatakas, tumalon ka na lang palabas. Kung hindi, anumang pinsala o pagkamatay ay nasa iyong sariling panganib. Handa na ba kayo? Handa na. Tara na. Sige, simulan ko na ang pagbilang. 3, 2, 1. Simula. Buksan mo. Bilisan mo at buksan. 3, 2, 1. Halika, kalagan siya. Sino pa ang gustong sumubok? Sa kasamaang palad, nabigo siya sa hamon. Iyon na. Nakikita ko siya. Xiao Jiang. Anong meron? Maglaro tayo. $100 bawat subok. Manalo ka, $10,000 ang mapapasayo. Magbayad ka muna. Tapos, pirmahan mo ang waiver.
Hinahamon kita. Sa isang laban. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Duelo ng mahika. Ako, si Genche, sa aking personal na kapasidad, ay hinahamon ka sa isang duelo ng mahika, kung saan ang buhay natin ang nakasalalay. Kung ako ang matalo, nasa awa mo na ako. Kung ikaw ang matalo, ang buhay mo ay mapapasakin. Duelo ng mahika. Ang buhay nila ang nakasalalay. Sus Mariosep, ano bang malaking sama ng loob? Buhay ang unang pusta. Xiao Jiang, huwag kang padalos-dalos. Gusto mong ipusta ang buhay mo laban sa akin? Ikaw pala, pagkamatay ni Jiang Baichuan. Pumunta ulit ako sa bahay nila. Hinahanap ang anak niya, lipulin ng buong pamilya. Pero hindi ko siya matagpuan. 10 taon. Palagi kong inakalang, patay na ang anak niya. Hindi ko inakala, na buhay pa pala siya. Magbabayad ka. Sa nangyari noon, Kung kaya kong patayin ang tatay mo noon, kaya kitang patayin ngayon. Pinatawad ko ang buhay mo noon. Dapat nagtago ka na lang at namuhay ng duwag, pero naglakas loob ka pang hanapin ako. Sige. Ang iyong magic duel, tinatanggap ko. mabuti. Simple lang ang mga patakaran. Ang unang makakatapos, siya ang mananalo. Tara na. Ganyan talaga siya. Hindi niya itinuturing na buhay. Ang sarili niyang buhay. Hugutin mo ang espada mo. Ang pwestong numero 1 sa ali ay hindi binili. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na agwat. Magsimula. Limang segundo. Si Kui-Ming pagkatapos ng lahat, ang pinakamagaling na salamangkero sa ali. Paano posible na wala siyang kasanayan? Masyadong padalos-dalos. Tanggang tanga ang tatay mo. Mas tanga ka pa sa kanya, wala kang alam, pero naglakas loob kang hamanin ako sa isang duel. Ngayon, ihahatid kita, para magkita kayo ng tatay mo. Ikaw muna. Tapos na ang boxing ng binatang ito. 5 segundo. Kahit 5 segundo pa yan, hindi pa rin siya mananalo. Gawin yon sa loob ng 5 segundo. Paano posible yon? Ang ibig kong sabihin, Hindi ba't kayo ay mula saan siyang main seat? Kumilos kayo, bilisan nyo. ito ay isang laban ng salamangka. Kahit pa ang sarili kong ina ang dumating, hindi niya mababali ang mga patakaran. Magsimula. Tatlong segundo. Imposible yon, di ba? Paano nangyari yon? Ako ang nanalo. Ay imposible to. Imposible to. Maliban sa dating punong salamangkero, ng Daksha, walang sino man ang makakagawa noon, sa ilalim ng 5 segundo. Imposible to. Nandaya ka. Sa inyo ang mga props. Sa inyo ang assistant. Paano kami makakapandaya? Kung isasakdal mo akong nandaya, magpakita ka ng ebidensya. Kung hindi mo kaya, di na yung araw, ang buhay mo ay akin na. Katarantaduhan. Wala akong pakialam. Nandaya ka. Maliban na lang kung mag-rematch tayo. Wala ka bang hiya? Nanalo na kami. Bakit kami makikipag-rematch sa'yo? Wala akong pakialam. Maliban na lang kung mag-rematch tayo. Kung hindi, ayaw kong tanggapin to. Ikaw. CJ. Xiao Jiang, hindi siya marunong tumupad sa usapan. Kahit harapin mo siya ulit, hindi pa rin siya aamin ng pagkatalo. Kung ayaw pa rin niyang sumuko, sisiguraduhin ko, gagawin niya. Sige. Isang beses na lang. Kung matatalo ulit ako, wala na akong sasabihin pa. Ikaw muna ngayon.
Ako na ngayon. Pwede na ba tayong magsimula? Oo. Simulan na. Mamatay ka. Xiao Jiang, umalis ka dyan. Paano ito nangyari? Ngayon, anong masasabi mo? Wow, ang galing. Wow, mahika. Ito ay mahika. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala iyon. Xiao Jiang, paano mo nagawa yon? Marunong ka talaga ng mahika. Imposible. Paano nangyari yon? Hindi. Hindi ko pwedeng mawala ang buhay ko. Rito, sa kanya. Ginoo. Anong ginagawa mo rito? Bilang ang magikero sa dulo ng eskinita. Sa isang labanan ng mahika, alam mong natalo ka na. Naglakas loob ka pa ring subukan, na kumuha ng buhay. Nilabag mo ang mga tuntunin ng madilim na eskinita. Sa tingin mo saan ka pupunta? Ginoo, hindi ko ginawa. Wala akong ginawa. Natalo ka. Mula ngayon, ang bawat sagot mo ang magdedetermina kung paano kita pakikitunguhan. Kung gusto mo pang mabuhay. Ang pagkamatay ng tatay ko noon, ano ba talaga ang nangyari? Magsalita ka. Totoo ang sinabi ko. Pwede bang, pakawalan mo na ako? Sinabi ko na. Ang sagot mo, ang magdidikta ng kapalaran ko, at Noon. Ako yon. Ako ang nagbago. Ng mga props, ng tatay mo sa entablado. Dahil doon, nagkaroon ng aksidente, habang nagpe-perform siya. At sa huli, namatay siya. bakit? Bakit mo ginawa yon? Paano naging kasalanan ng tatay ko sa'yo? Ang tatay mo, wala akong sama ng loob sa kanya. Namamatay siya dahil nakaharang siya sa daan ng iba. Sino? Si Xiao Jiang. Xiao Jiang. Jiangqi. Jiangqi. Ayos lang ako. Ano ba talaga ang narinig mo? Simula pa nung nasa bungad tayo ng eskinita, parang wala ka sa sarili mo. Xiao Jiang, may problema ba? Sabihin mo sa ninang mo. Kahit anong problema ang kinahaharap mo, tutulungan ka ng ninang mo. Si Queen Ming lang ang nagpatupad noon. Ang tunay na pumatay sa tatay ko ay ibang tao. Sino? Ang kasalukuyang punong salamangkero ng Daxia. Si Xiao Yuan. Ano? pasok. Henry, may may-ari ng club sa baba na humahanap sa inyo. Kung tungkol naman sa pakikipag-collaborate ulit, mag-set siya ng appointment. Pwede siyang bumalik sa ibang araw. Hindi po. Sabi niya, tungkol daw sa dating punong, salamangkero ng Daxia, gusto niyang makipag-usap sa inyo ng personal. Talaga namang karapat-dapat sa punong salamangkero ng Daxia. Ang opisina na ito ay talagang kahanga-hanga. Iniisip ko na malamang na napakahirap, Mr. Ye, ang makamit ang posisyong ito noong mga panahong iyon. Ano kaya ang nais pag-usapan ni Mr. Ren sa akin? Ano ang nais mong pag-usapan? Ang dahilan kung bakit ako narito, Jie, ay para pag-usapan ng isang tao. Isang taong kilala mo. Isang taong kilala ko. Tama ka. Kung tama ang alaala ko. Ang apelyido niya ay dapat Jiang. Jie. Napaka-hospitality mo naman. Pero hindi mo kailangang kabahan.
Hindi ako interesado sa nakaraan mo. Narito ako, para lang sabihin sa'yo ang isang bagay. Ang kaibigan mong iyon, yung may apelyidong Jiang, ang kanyang supling, ay hinahanap ka. Apelyidong Jiang. Jiang Che. Ang galing ng memorya mo, Jie. Naalala mo pa yun. Sobrang desperadong hinahanap ka ni Jiang Che, at kitang-kita naman. Sinasabi mong hinahanap niya ako? Oo. Hinahanap ka niya. Desperadong hinahanap. Imposible yun. Noong panahong iyon, bata pa lang siya. Wala pang 10 taong gulang. Hindi niya dapat alaman ang totoo. Sa isip niya, aksidente lang yun. Minamaliit mo pa rin siya. Ang totoo, hindi lang siya naghihinala sa'yo. May nahanap na rin siyang lead. Naalala mo ang tato na ito, di ba? Ang mga tao mo ay hindi masyadong maingat noong panahong iyon. Ang tato na ito ang naging lead niya. Sa ngayon, baka nasa eskinita na siya. Nakita na ang mga tao mo. Isipin mo, gaano katagal bago niya mahanap ka? Sa reputasyon mo, Jie, ang kailangan lang niyang gawin ay tumayo sa ibaba at isiga ang nangyari noon. Ilan kaya ang mga reporter mula sa media ang tatakbo rito kapag narinig yun? Hindi niya ito mahahanap. Wala itong kinalaman sa iyo. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi. Ang bagay na ito ay talagang may kinalaman din sa akin. Ang Taiyangzai Magic Club ni Jiang Che ay matagal ng kaaway ko kung hindi lang siya nanggulo sa akin. Matagal ko nang winasak ang Taiyangzai. Ang hiling ko ay simple lang. Kung ganito niya ako tratuhin, talagang pagbabayaran ko siya ng 1,000 beses. Kaya, Ginoong Ye, maaari tayong magtulungan. Ang personal mong galit ay hindi ako interesado. Isang bagay lang ang gusto ko. Pipilitin ko siyang tumahimik magpakailanman. Rensan, natalo ka na sa Magic Duel. Anong ginagawa mo rito? Sabi mo natalo ako, talagang natalo ako? Anong ginagawa ko rito? Malalaman mo rin. Sige, wasakin ang lugar na ito, dalahin ng lahat. Laban ito sa mga patakaran. Mga patakaran. Wala akong pakialam sa mga patakaran sa'yo. Wasakin. Wasakin ng lahat. Punyeta ang Taiyangzai. Maglakas loob kang makialam sa akin. Ngayon, pupuksain ko kayo sa Haicheng. Wasakin. Wasakin ng lahat. Rensan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Pumunta ako sa Taiyangzai. May isang layunin lamang. Narito ako upang burahin ang Taiyangzai sa mapa. Ang laban mo sa Magic Arrow, talo ka na, sinusuway mo, ang mga alituntunin ng Magic Arrow. Mga alituntunin. Mga alituntunin. Wala akong pakialam sa mga alituntunin yan. Dalhin siya. Rensan, huwag kang maglakas loob. Bitawan mo ako. Ano kung gayon ako? Anong gagawin mo tungkol dito? Ikaw. Kunin siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bye, Gia. Rensan, baliw ka. Kidnapang ito. Sabihin na lang natin, medyo magaspang ang imbitasyon. Kidnapang, di naman ganoon kalala. Jie. Jie. Nandito na ang mga tao mula sa Taiyangzai. Lahat sila. Naghirap ka. Jie. Bilang punong mahistrado ng Daksha, paano ka makikisabuatan kay Rensan? Lahat ng ito ay plano mo. Nagbibiro ka, binibining bay. Ang salitang makisabuatan ay hindi magandang pakinggan. Ang pag-imbita ko sa kanila ngayon ay hindi ang layunin, kundi ang mga bagong recruit ng Taiyangzai. Si Xiaojiang ba ang ibig mong sabihin? Kung may problema ka, aminin mo sa amin. Huwag mong pahirapan si Xiaojiang. Nagbibiro ka na naman, binibining bay. Bakit ko siya pahihirapan? Narinig kong hinahanap niya ako. Kaya naparito ako, para hilingin sa'yo, binibining bay, na papuntahin mo siya sa akin. Ano? Ano ang sinabi mo? Ang pumatay kay Yi Jiang ay ang kasalukuyang punong mahistrado ng Daxia na si Yi Xiaoyuan. Ito, imposible yan. Nagbibiro ka ba?
Itong si Yi Xiaoyuan ay laging iginagalang si Yi Jiang Baichuan. Noon pa man siya mismo ang sumagot sa lahat ng gastos sa libing ni Yi Jiang Baichuan. At pinakamataas pa ang antas, siya ang pumatay kay Yi Jiang Baichuan. Mali ang narinig mo. Walang dahilan si Kui Ming para magsinungaling sa akin. Sa pag-uwi ko, patuloy kong iniisip. Si Yi Xiaoyuan ay may sapat na motibo. Sa lahat ng mga taong iyon, laging kinokontrol siya ng aking ama. Habang buhay ang aking ama, hindi siya kailanman magiging punong mahestrado ng Daxia. Ang posisyon ng punong mahestrado ay napakalaking tukso para sa isang salamangkero. Mas naintindihan niyo yan kaysa sa akin. Ano man ang mangyari, kailangan kong harapin siya ng harapan. Binibining Bay. Xiao Jiang, huwag kang pumunta. Umalis ka sa Haicheng. Lumayas ka sa Haicheng ngayon din. Xiao Jiang, huwag ka nang bumalik. Umalis ka sa Haicheng. Umalis ka na sa Haicheng ngayon din. Puta, tama na ang salita. Beijai. Rensan, Ako ito. Naalala mo naman pala. Ang boses ko. anong ginawa mo kina Beijai at sa iba pa? Anong ginawa ko? Inimbita ko lang ang lahat mula sa Tayengzai para magkita-kita. Pero hindi sila masyadong payag. Kaya kailangan kong gumamit ng kaunting pangungumbinsi. Rensan, makinig ka sa akin. Pakawalan mo si Beijai ngayon din, o pagsisisihan mong ipinanganak ka. Pagsisisihan kong ipinanganak ako? Natatakot na ako. Akala mo madali akong takutin? Rensan, huwag kang gumawa ng kalokohan. Kung may problema ka, sa akin mo idaan. Wala namang kinalaman dito sina Beijai at ang iba pa. Ikaw mismo ang hinahanap ko. Bago ka makarating dito, hindi ko sila gagalawin. Saan? Kalahating oras. West City Old Street. Xiao Jiang, hindi ka pwedeng pumunta. Dapat tawagan na natin ang pulis ngayon. Pero kung may gawin siya, sasama tayo sa kanya. Walang pulis. Kung tatawag kayo ng pulis, papatayin ko sila ngayon din. May kalahating oras ka. Kung wala ka dito, sa loob ng kalahating oras, maaari mo nang ipagpaalam sila magpakailanman. Xiao Jiang, huwag kang pumunta. Tumahimik ka. Ang cute-cute nito. Dapat hindi na natin siya pinaalis. Xiao Jiang, masyadong delikado na mag-isa kang pumunta. Hayaan mo na sa akin ito. Kalahating oras na lang ang natitira sa akin kung wala ako doon sa loob ng kalahating oras. Yung siraulo na si Rensan, baka may gawin kay Ate Bai at sa iba pa. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang kaligtasan ni na Ate Bai at ng iba pa. Kailangan kong pumunta. Pero, Ma'am, huwag kayong mag-alala. Papatagalin ko lang sila. Magiging maayos ako. naiintindihan ko, bago ako makarating doon kasama ang suporta, dapat ligtas ka. Xiaoke. Sabihan mo ang lahat, sa loob ng kalahating oras, pumunta sa lumang kalye sa kanluran ng lungsod. Opo. Nasaan si Rensan? Nasa loob po si Third Master. Sumama kayo sa amin. Xiao Jiang. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na umalis ka na? Anong ginagawa mo dito? Xiao Jiang, umalis ka na dito. Ikaw ang hinahanap nila. Hindi ka tumakbo. Bibigyan kita ng kredito sa pagiging matapang mo. Ngayong nandito na ako. Pakawalan mo na sina Ate Bai at ang iba pa. Hindi sapat ang pagdating lang. Pwede ba silang umalis? Depende sa iyong kakayahan. Ano ang gusto mo? Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin agad. Dito. Ginoong Ye. Ang taong hinihiling mo, dinala ko na siya sa'yo. Yi Xiaoyuan. Ang tagal nating hindi nagkita, Jiang Che. Naaalala ko nung huli tayong nagkita, hanggang dibdib ko lang ang taas mo. Ang laki na ng pinagbago mo ngayon. Kaya, ikaw nga talaga, ikaw ang pumatay sa aking ama. Hindi mo naman kailangang sabihin ng ganoon. Ang iyong ama, ang naging puno ng Grand Sia ng napakatagal, sa lahat ng mga taong iyon.
Ayaw niyang bitawan ang pwesto niya. Kaya pinabayaan ko siyang iwanan iyon. Ang pwesto ng punong salamangkero ng Grandsya ay napupunta sa pinakakarapat-dapat. Kung natalo mo ang iyong ama, ang titulong punong salamangkero ay natural na magiging sayo. Kaya, karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari. Halos 100 beses ko siyang hinarap sa mga laban ng Mexico. Wala akong ni isang beses na nanalo. Pagdating sa mga taon ng pagsasanay sa mahika, mas matagal ako. Ang aking karanasan sa mga teknik ng card ay mas malawak. Kaya bakit? Bakit hindi ko siya matalo kahit minsan? Bakit kailangan niyang mangibabaw sa akin? Dahil mas mahina ang iyong kakayahan. Mas mahinang kakayahan. Ang ganda ng katagang iyon. Mas mahinang kakayahan. Oo. Hindi ko matalo ang iyong ama. Ang iyong ama ay tunay nga na isang henyo sa daan sa mundo ng mahika. Ngunit ang isang patay na henyo. Ano ang silbi niya? Ikaw, Ngayon, siguradong iniisip mo, ang pagputol-putulin ako, ano? Dapat iniisip mo kung paano ililigtas ang sarili mong buhay, at kung paano ililigtas sila. Halika. Maupo ka. Tayo'y magkaroon ng maliit na paligsahan. Kung ikaw ang manalo, hahayaan kitang umalis. Kung ikaw ang matalo, ibig sabihin hindi ka lang sapat. Hindi lang ikaw ang mamamatay dito. Mamamatay din silang lahat. wala silang kinalaman dito. Kung paligsahan ang gusto mo, sige, laro tayo. Pero kailangan mo munang hayaan silang umalis. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka para makipagnegosasyon ngayon? Sabi ko, umupo ka. Mas mabuti yan. Kung ang iyong ama ay naging masunurin, tulad mo, hindi ko sana kailangan na ipadala siya ng maaga. Narinig ko kay Rensan na pinagkadalubhasaan mo ang ilang pangunahing mahikang kasanayan. Iniisip ko kung sapat ba ang mga kasanayang iyon para matiyak na makakalabas ka rito ng buhay. Ano ang paligsahan? Apat na barya, isang layunin. Apat na barya. Apat na card. Isang barya sa ilalim ng bawat card. Kailangan mo lang hulaan kung aling barya ang nasa ilalim ng aling card. 3 round. Manalo ka ng 2. Ikaw ang panalo sa laro. CJ, magsimula na tayo. Huwag masyadong mabilis. Bago tayo magsimula, kailangan nating maghanda ng maayos. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Dahil buhay mo ang nakataya at buhay nila. Bitawan mo ako. Umupo ka. Kaya mas mabuti na kumilos ka na parang usapang buhay at kamatayan ito. Bitawan mo ako. Pumapatay ka. 5 na lang minuto mo. Pagkatapos ng 5 minutong iyon, paputok na ang palaso. Kung mananalo ka, ibibigay ko sa iyo ang remote. Kung matatalo ka, mapapanood mo siyang mamatay dahil sa palasong tumama sa puso. Tulad lang ng pagpanood mo kung paano namatay ang tatay mo sa tama ng bala. Tatay! 10 taon na ang nakalipas, pinanood mo ang sarili mong ama na mabaril hanggang mamatay. 10 taon ang lumipas, panunuorin mo ulit kung paano mabaril ang boss na pinakamahalaga sa'yo hanggang sa mamatay. Ikaw talaga ay
Ha? Magbitaw ka pa ng isang salita. At papatayin kita, ngayon din. Ngayong araw. Hindi siya alis kahit saan. At ikaw rin. Magsimula na tayo. Nagsasabi ka ng kalokohan. Subukan mong hulaan. Iisa. Iisa. Dalawa. Huling isa na. Gusto mong baliktarin ko? Hindi masama. Pero mula ngayon, hindi na ito magiging madali. Ikaw naman. Mauna ka. Huwag mong hawakan ng mga card. Sabihin mo lang sa akin kung ilan ang naroon. Kaliwang itaas, isa. Kanang itaas, dalawa. Kaliwang ibaba, isa. Kanang ibaba, wala. Kumpirmado. Kumpirmado. Mali ang hula mo. Tatlo ito. Ikaw. Ano? Gusto mong magwala? Marami akong oras. Pero ang iyong magandang boss ay nauubusan na ng oras. Magpatuloy. Ito na ang huling round. Sa tatlo, huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito. Mauna ka. Narito. Wala ni isa. Jiang Che. Akala mo nanalo ka na, di ba? Akala mo sigurado na? Sabi ko sa'yo. Wala ni isa dito. Jiang Che. Kasing yabang mo ang tatay mo, kasing tanga. Napakatanga niya. Hindi niya man lang alam na pinalitan ng props niya, wala siyang ideya. At katulad mo siya, ngayon, ipapadala kita sa kanya. Samahan mo siya. Apat ito. Paano ito nangyari? Xiao Jiang. Magaling. Ang galing mo, Xiao Jiang. Natalo ka. Ibigay mo sa akin ang remote. Ang remote. Akala mo dahil nanalo ka, ibibigay ko ang remote? Ikaw. Sabi ko tanga ka, at hindi mo man lang napapansin. Ngayon, paparamdam ko sa iyo ulit ang pakiramdam ng panonood sa mga mahal mo sa buhay. Na mabaril hanggang mamatay.
Gago ka. Wala kang hiya. Bay, tapos na ngayon. Bayjay, pasensya na at dumaan ka sa ganoon. Ano nang nangyari pagkatapos? Babawi ako sa'yo. Ikaw. Ano ka? Tao o multo? Pangge, nakakakita ba ako ng kung ano? Si Xiao Jiang ay biglang nawala. Baka ito ay magic? Bilasan nyo, pigilan nyo siya. Dodoblihin ko ang bonus nyo. Patay. Patay na siya, takbo. Ay, ikaw. Xiao Jiang, papunta na ako. Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Xiao Jiang, ayos ka lang. Ayos lang po, tita. Tita. At ito, girlfriend mo. Tita, huwag po kayong ganyan magsalita. Boss ko po siya. Ayos lang yan. Marami pang panahon. Sino ang nakakaalam? Baka maging misis mo ang boss mo. Pinuno ng mesa. Paano naman siya? Tipunin ang lahat ng ebidensya. Ibigay ito sa Public Security Bureau. Bibigyan siya ng batas ng hatol na nararapat sa kanya. Opo. Tatay, ang pumatay sa iyo ay nahatulan na. Ang katotohanan noon ay nahayag na. Ang aksidente mo sa entablado ay hindi na biro. Ito na ang naging huling obra maestra mo. Ang hustisyang ipinagkait sa iyo sa loob ng 10 taon ay naibalik ko na para sa iyo.